Hayagang nanawagan si Mikhail Fedorov kay Volodymyr Zelensky na managot sa korupsyon at sagutin ng tapat kung talagang wala siyang alam tungkol sa korupsyon sa kanyang pinakamalapit na mga tao. Bilang tugon, sinabi ni Zelensky na gusto ni Fedorov na lumika ng Ministeryo ng Digmaan sa kanyang likuran at sa katunayan ay agawin ng pamumuno sa hukbo sa pamamagitan ng pagtanggal sa punong komandante. At isa pa, sinabi niyang niloko siya ni Fedorov at pinahiya siya sa harap ng Estados Unidos ng Amerika sa isang pagpupulong kay Donald Trump. Kaya masasabi nating nagsimula ng hayagang banggaan sa pagitan ni Pangulong Vladimir Zelensky at dating Ministro ng Depensa na si Mikhail Fedorov. At malinaw na ngayon na ang banggaang ito ay lumilipat na talaga sa larangan ng politika. Bukod pa dyan, na yan lang unang sumagot si Fedorov kung tatakbo ba siya bilang Pangulo ng Ukraine. At magugulat kayo sa kanyang sagot. Tara, talakay natin ngayon ang pinakabagong detalye ng banggaang ito at ang mga pahayag na nagmula kina Fedorov at Zelensky. Ang pangalan ko ay Alexei Petchi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel at i-like ang episode na ito. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito at sa pagtatapos ng episode ay maramdaman ninyong nais ninyong suportahan ang trabaho ng isang independenteng channel, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito o kaya naman sa pamamagitan ng sponsorship sa YouTube, pati na rin sa pamamagitan ng pag-click sa button na sponsor sa ilalim ng episode na ito. Pero gawin nyo na lang ito pagkatapos ninyong mapanood ang episode. Kaya, ang natanggal na ministro ng depensa ng Ukraine na si Mikhail Fedorov ay nagbigay ng panayam sa BBC kung saan sinabi niya na ang Pangulo ng Ukraine na si Vladimir Zelensky ay dapat tanungin tungkol sa korupsyon sa kanyang pamahalaan at sa mga pinakamalalapit niyang tao. At hindi lang basta maniwala agad sa sinasabi niya. Narito ang CP mula sa BBC. Si Mikhail Fedorov, isang kilalang ministro na nagmodernisa ng hukbo at naging tagapangguna sa paggamit ng mga drone sa digmaan. Sinabi na ang investigasyon na inanunsyo noong nakaraang linggo tungkol sa money laundering ay nangangahulugan na dapat tanungin si Zelensky tungkol sa kanyang kaalaman sa posibleng korupsyon sa kanyang malalapit na mga tao. Gayunpaman, sinabi niya na hindi niya nakita mismo na ang presidente ay sangkot sa anumang uri ng korupsyon. Sa lahat ng panahon ng aming pagtutulungan, ni minsan ay hindi ako nakatanggap mula sa kanya ng utos o tagubilin na labag sa batas o sa aking mga prinsipyo ng katapatan, sabi ni Fedorov. At ngayon, inulit din ng dating ministro ang kanyang panawagan para sa pagsasagawa ng halalan sa Ukraine ilang araw matapos ang paglalatala ng isang video kung saan nanawagan siya para sa pagboto kahit panahon ng digmaan. Sa kabila ng lahat ng problema sa pagpapatupad, sinabi ni Fedorov na may moral siyang karapatan kahit papaano na simulan ng pag-uusap tungkol sa halalan. Narito ang kanyang sinabi, "Hindi tayo dapat matakot na pag-usapan ito. Yan ang diwa ng demokrasya. Kung hindi ko maibabahagi ang aking mga ideya at hayagang mapag-usapan ang mga ito sa sarili kong lipunan, para saan pa tayo lumalaban? Kung hindi na kailanman magkakaroon ng halalan, mawawala na tayo bilang isang demokrasya." At bilang tugon dito, sinabi ni Zelensky na sa kanyang palagay, ang halalan sa panahon ng digmaan ay magiging masyadong delikado para sa Ukraine sa ngayon. Narito ang kanyang sinabi, "Sa tingin ko, sa ganitong kalagayan ng digmaan, napakalaking panganib ang dulot ng halalan. Ang halalan ngayon ay parang tsunami para sa bansang hahati sa Ukraine." Dagdag pa ni Zelensky, walang halalan dahil ang mga katuwang na humihiling nito mula sa kanya ay hindi nakaisip at hindi rin nag-alok sa kanya ng paraan kung paano isasagawa ang halalan at paano matitiyak ang kaligtasan. Medyo kakaiba ang tunog nito. Para ang mga katuwang pa ang nangangailangan ng halalan na ito. At sila, hindi ang pamahalaang Ukrainyano ang dapat mag-isip kung paano isasagawa ang halalan. Ibig sabihin, diretsahang sinasabi ni Zelensky, "Oo, hinihingi ng mga katuwang natin ang halalan." Sinabi ko sa kanila, "Sige, gusto nyo ng halalan? Ibigay nyo sa akin ang lahat ng kailangan. Mag-isip kayo kung paano ito gagawin." At nang sinabi nilang wala silang mga suhestiyon, sinabi niya, "Oh, kung ganon, wala ring halalan." Pero balik tayo sa usapin ng korupsyon. Paalala ko lang na ang dating pangalawang pinuno ng opisina ng presidente na si Irina Mudraya ay iniimbestigahan na ng NABU at SAP sa ilalim ng isang espesyal na operasyon na Forrest Gump at natanggal siya sa posisyon noong Agosto 11, 2026. Formal siyang inakusahan ng paglalaban ng 150 milyong grivna para sa piyansa ng dating ministro ng enerhiya na si Herman Galushenko, pati na rin ang pagkakasangkot sa mga iligal na pag-agaw ng ari-arian. Ayon sa investigasyon, si Mudraya kasama ang iba pang mga sangkot, kabilang sina Vadim Stolar at Maxim Makitosya ay tumulong na maglegalisa ng mga pondo para sa pagbabayad ng piyansa para kay Galushenko.
Ang mga pinaghihinalaan ay inaakusahan din ng ilegal na pagsakop ng komersyal na ari-arian at negosyo sa Kyiv na nagkakahalaga ng higit sa 248 milyong hryvnia. Naglabas ang mga tagalaban sa korupsyon ng mga audio recording kung saan si Mudraya ay nagbabanggit ng payo mula sa isang mataas na opisyal ng opisina ng Pangulo na huwag sugpuin ang korupsyon kundi sistematisahin at kontrolin ito. At ngayon, unang beses na tahasang sinabi ni Mikhail Fedorov na may mga lumalabas na katanungan tungkol sa kaalaman mismo ni Pangulong Zelensky sa posibleng korupsyon sa kanyang pinakamalapit na mga tao. Hayaan natin siyang sumagot mismo sa tanong na ito. Naniniwala ako na handa siya sa ganitong mga tanong. Tungkulin niyang sabihin sa ating lahat kung alam ba niya ang lahat ng ito o hindi. Ayokong magbigay ng anumang palagay. At sumagot si Zelensky. Sinabi niya na ang mga namumuno sa mga ahensya laban sa korupsyon ay walang anumang tanong direkta sa kanya. At ayon sa kanya, malinaw na nauunawaan nila na siya mismo ay hindi sangkot sa mga gawaing korupsyon. Tungkol naman kay Mudraya, sinabi ni Zelensky na wala siyang alam at nang malaman niya, agad niyang tinanggal sa trabaho sa parehong araw. Narito ang sipi mula kay Zelensky. Sa tingin ko, sapat na mga nabanggit doon para tanggalin sa trabaho ang pangalawang pinuno ng opisina ng Pangulo at isa pang tao sa departamento. Kung may lumabas pang karagdagang impormasyon, magre-react kami sa karagdagang impormasyon. Ang buong sagot ni Zelensky ay nauwi sa simpleng pahayag, wala akong alam, wala akong kasalanan, at nang malaman ko, agad kong tinanggal ang mga tao. Sinabi naman ni Fedorov na naalis niya ang mga elemento ng korupsyon sa larangan ng mga pagbiling pangdepensa, ngunit nagbabala siya na patuloy pa rin itong negatibong nakakaapekto sa kakayahang makipaglaban ng Ukraine at sa mga Ukrainyano. Sinabi ng dating ministro na hindi siya nakipag-ugnayan sa presidente sa loob ng mga 2 linggo at wala siyang ebidensya ng personal na korupsyon ng presidente. Sinabi rin ni Fedorov na ipagpapatuloy niya ang pagsusulong ng mga bagong paraan ng pakikidigma at kinumpirma ang pagbisita niya sa Estados Unidos sa mga susunod na linggo kung saan umaasa siyang makikita si Elon Musk. Tungkol dito, sinabi ni Zelensky na di umano'y iniligaw siya ni Mikhail Fedorov nang sabihin nitong handa na raw payagan ni Elon Musk ang paggamit ng mga sistema ng Starlink sa ibabaw ng Russia. Ngunit nang tanungin ito ni Zelensky kay Trump, lumabas na hindi pala nagbigay ng ganoong pahintulot si Musk at nahiya si Zelensky sa sandaling yon dahil siya ay nailigaw. Ikinuwento rin ni Zelensky kung paano di umano'y gustong lumika ni Mikhail Fedorov ng isang ministry ng digmaan upang tuluyang agawin ang kapangyarihan. Ngunit agad sinabi ng Pangulo na hindi ito mangyayari. Ipinaliwanag ni Zelensky na ang Ministry ng Depensa ay responsabale sa pagtutustos habang ang pamamahala sa hukbo ay dapat manatiling hiwalay na tungkulin na itinakda ng batas. Ayon sa kanya, matapos ang unang pag-uusap, sumagot si Fedorov na narinig niyang Pangulo, ngunit kalaunan ay sinubukan pa rin niyang makamit ang parehong layunin sa hindi natwirang paraan. Narito ang sipi mula kay Zelensky, ako. Tinawagan ko siya, ibig sabihin si Mikhail Fyodorov noong umpisa pa lang at sinabi ko, ang Ministry ng Digmaan, kapag walang punong komandante at ang hepe ng General Staff ay halos nasa ilalim mo, kalimutan mo na ang presentasyong iyon. May ganong presentasyon tungkol sa Ministry ng Digmaan. Sumagot siya, narinig ko po kayo. Gayunpaman, kalaunan ay nagsimulang maghanap si Fyodorov ng ibang paraan upang makamit ang parehong layunin. At sa dulo ng panayam ng BBC, binanggit ni Mikhail Fyodorov ang pinakamahalagang pahayag na lubos na nagbabago sa retorika ng tunggaliang ito. Pinabulaanan niya na mayroon siyang direktang pampulitikang ambisyon, ngunit hindi niya isinantabi ang posibilidad na tumakbo bilang Pangulo sa hinaharap. At tatapusin ko ang episode na ito sa isang sipi mula kay Mikhail Fedorov. Lahat ay nakadepende kung gaano kabilis nating muling may pagpapatuloy ang demokratikong proseso ng halalan na ito. Kung gaano karaming enerhiya ang matitira sa akin. Kung magagawa ko bang mapanatili ang aking koponan. Kung masasagot ko ba mismo ang tanong na ito. Kung kakayanin ko ba ang tungkulin bilang presidente o hindi. Mas mahalaga pa, kung sasabihin ba sa akin ng mga tao, oo, mapagkakatiwalaan ka namin sa gawaing ito. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.